Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na dyan with evidence. Naku po! Ano to? Hong Kong. Nagsampa ng kaso money laundering sa pamilya Marcos. Modus ng pagnanakaw na bulgar. Ano ito kabibig? At meron ding video si Attorney Harry Roque explaining about sa money laundering na nakaw ng yaman ng mga Marcos. Kasi ngayong araw na to, merong yet to be confirmed na palang ito mga kabibig. Ito kabibig, i-share ko sa inyo ha. Nako, malaking iskandalo ito kung totoo man ito kabibig or hindi. Ito kabibig, nabasa ko lang kanina kabibig. Ito na ang chismis natin ngayon. Ito, Asia Today. Hong Kong files case of money laundering against Marcos family involving 350 tons of gold. Whistleblower claims to have irrefutable evidence. Nako, ano pa naman yan kabibig? Anong nangyari? On the 28th, Hong Kong Asia Television reported that the Hong Kong Monetary Authority had recently received a report that Philippine President Marcos and his family had long used HSBC Hong Kong to launder money. The informant produced a number of pieces of evidence, including that the Marcos family sold 350 tons of gold of unknown origin, and HSBC helped them cash out the stolen money, as well as the Marcos family's account information in 18 banks around the world, involving more than 100 billion US dollar. Halak-alerky mga kabibig. Totoo kaya ito? From ano to ha? Hong Kong, from Asia Today. Naku, i-search yung mga kabibig. Nakita ko lang, shinare ni Miss Joey. At gusto kong ibalita sa inyo. Grabe ha? Oo. Naku, HSBC Hong Kong to launder money. Sold 350 tons of gold of unknown origin. Tapos yung informant, meron talaga siyang dokumento, number of pieces of evidence. Nako mga kabibig, kaya pala ito yung post ni Attorney Harry Roque, mga kabibig, ngayong araw na to. May video siya na ating panonoorin kabibig ha. Wait mo na ha, panoorin natin video ni Attorney Harry Roque. Ito pala kabibig, ito yon. Ito ang video ni Attorney Harry Roque. Makinig tayo mga kabibig ha. Ito po ang inyong favorite asylum seeker reporting from Europe. Ano po pag-uusapan natin ngayon? Nako po, napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw mag hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposits. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa central bank reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution pero hindi po yung immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na
Kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente ng kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nayaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon. Pinakamataas ang pagkagutom mula nung COVID. 52% ng ating mga mamamayan gutom. And yet, 100 billion ang inyong ninakaw. Magkano kabubuang ninakaw nyo mga magnanakaw ng mga Marcoses? Kasama ka na dyan, Marcos Jr. Mahiya ka, kakapal na mga mukha ninyo. Kung talagang meron kayong kahiyan, magharikirin na kayo na kayo'y mapatawad ng sambayan ng Pilipino. Pero kayo po ay talagang nakakahiya. Yan po ay headline sa Taiwan at headline ngayon sa Hong Kong. O Facebook, fact checkers, Vera Files, o ano, sasabihin nyo, fake news ba ito? Headline ito ng Taiwan newspaper at talaga namang inanunsyo na ng Hong Kong government ang pagbubuo ng investigasyon ng anti-money laundering investigation laban sa pamilya Marcos. O mga dilawan, patuloy pa ba kayong makipag-alyansa dyan sa mga magnanakaw na yan? Mga komunistang CPP-NPA, mahiya naman kayo. Ano na nangyari sa pinaglalaban nyo? Sanib puwersa kayo ngayon sa mga magnanakaw. Nakakahiya po kayo. Mga Pilipino, hanggang kailan tayo magtitiis? Mantakin ninyo, ang dami na nilang ninakaw. Marami pang nanakawin. Ano pang gusto ninyo? Nakakahiya na tayo. Mga dayuhang gobyerno nag-iimbestiga tayo, bulag-bulagan, bingi-bingihan. Hanggang kailan natin to gagawin? Wag naman po sana. Kinakailangan maghusga ang taong bayan. Maghusga. At dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang batas, taong bayan ng tunay na soberenya, 2 beses na natin sinisante ang mga walang kwentang mga leader. Ito na po, pinakamalakas na ebidensya, kurakot ang pamilyang Marcos dahil sa nila kinuha yung 100 billion na yan at 350 tons of gold. Kunin na natin yan habang pwede pa natin kunin. Dahil kung yan ay na-ibenta daw di umano yung mga 120 tons of gold, hahanapin natin kung saan ang pera yan. Meron po yung money trail. Yan po hanapin nyo. Huwag yung mga gaya ni Harry Roque na ang pundar ay galing sa hirap. Wala po akong ganyan kalaking nakaw. Wala po akong nakaw kahit ano, full stop. Lahat po ng pera ko pinaghirapan po namin. Hindi lang po ng aking pamilya, kundi aking mga ninuno. Wala po kaming maruming pera. Wala po kaming nakaw na yaman. Hindi gaya ninyo. Hindi na ba kayo nahiya sa mga apo ninyo at mga susunod na henerasyon na talagang nakaukit na sa buong daigdig? Ang pinakakurakot na pamilya, according to Guinness Book of World Records, ay ang mga Marcoses. At ito na pong ebidensya. Bakit hindi ang mainstream media hindi pinipick up ito? Sabihin nyo nga sa akin, mainstream media, headline sa Taiwan, tapos balitang-balita sa Hong Kong, kayo tahimik. Yung mga tycoons na nagmamay-ari ng mga pahayagan at mga TV stations, bakit hindi nyo isiwalat ito? Nang madagdag pa ito sa napakadami ng kasalanan ng bangag administration. Ano ba naman yan? Ewan ko ba? Alam po talaga na ang mga alta nagko-cocaine. Hindi ko makakalain ganito karami talaga ninakaw nila. Kasi itong 100 billion na ito, bukod pa ito doon sa na-recover na ng PCGG na almost 1 billion din ang na-recover na nila. Mantakin ninyo, magkano ninakaw talaga nila sa taong bayan? At patuloy pa rin siguro ngayon. Kung ano yung strategy na ginawa nila para magpayaman ng panahon ng Marcelo, sigurado ako nangyayari pa rin ngayon. Kasi nga, nasa dugo pala ang pagiging magnanakaw at mga klepto. Diba? Taong bayan, itong panawagan ko. Mahiya naman tayo. Nakakahiya na po. Kung ang buong daigdig, alam na magnanakaw ang leader natin, na wala pa rin tayong gagawin. That reflects badly on our national identity.
nagbubulag-bulagan, nagbibibigihan sa magnanakaw na presidente. Maghusga po tayo, hindi po to krimen, hindi po to incitement to sedition. Ang people power po, nakasaad yan sa saligang batas. Gamitin natin ang kapangyarihan natin. Ibalik natin ang mga ninakaw na yaman sa kaban ng taong bayan. Saan ba manggagaling yan? Hindi po pwedeng nanggaling yan sa Yamashita gaya ng sinasabi niya dahil wala naman basihan yan. Hindi naman sila nanalo ng loto. Yan po ay galing sa pawis, lalong-lalo na ng mga OFWs. Dahil ang mga kumikita naman talaga sa Pilipinas ay mga OFWs. Galing po yan sa pawis at sa luha ng mga OFWs na pinagsamantalahan at linapa ng pamilyang Marcos. Hindi po libelous ito. Demanda nyo ako. Madidemanda nyo ba ako? Nanggaling yan sa opisyal na binuong investigation na committee ng Hong Kong government. At galing po yan sa isang whistleblower na Taiwanese. Sana nga isiwalat ng mas detalyado. Yung China Morning Post, kung ano-anong sinasabi ninyo, Lumpy Duterte, bakit hindi nyo isulat ngayon to tungkol sa investigasyon na nanggaganap ngayon sa Hong Kong? Diba? Wag naman obvious ang mga pinapanigan ninyo. Ito po malaking balita, bakit hindi lumalabas sa Pilipinas? Diba po? Ulit po ang panawagan ko, alam na naman natin, klepto ang mga Marcoses. Ang tanong, hanggang kailan tayo mananahimik? Dapat maibalik yan sa taong bayan. Mapunta yung perang yan sa libreng tanghalian ng mga nagugutom na kabataan, libreng tuition, libreng gamot at libreng pagamot, at mga kalsada na walang tongpat sa pinagkikitaan ng presidente at ang mga senatong at congressman. Nasa atin pong kamay ang ganyang kapangyarihan. Panindigan natin ang karapatan natin, panindigan natin ang malinis na pamumuno. Tama na po, sobra na. Titigil ko na po dahil masyado mataas na aking high blood pressure. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito pong spokes ng bayan, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Huwag na po tayo magbingi-bingihan. Tama na, sobra na. God bless the Philippines. So yun kabibig, yun ang pasabog ni Attorney Harry Roque. Totoo kaya itong mga kabibig? Parang nakaka-shocking naman ang revelasyon. 'Di ba? As in, ewan ko ba kabibig, uy? 'Di ba? Ano kaya ang reaction ng ating mga netizen hinggil dito? Pero yet to be confirmed. Sabi dito, sana ma-expose din yung paglalaban ng pera dito sa gitnang silangan. O meron pala, hope it's true para magkaalaman na laking budol ng mga Marcos sa taong bayan ng Pilipinas. Walang maayos na proyekto pero puro utang ng bilyones ang BBM admin. Walang transparency saan ginamit ang pera. Ito pa, please make a link. Mas maniniwala pa ako dito kaysa sa mainstream media natin na bayaran. If this is really true, this is the beginning of the downfall of Bangag in Malacanang. Grabe, 18 counts around the world. Pero grabe kung pag-initan ang payak na bahay sa Davao ni Duterte. The goal here is makuha nilang mga kayamanan nila. Ma-unfreeze ang dapat ma-unfreeze na assets din tayo. They do not care about us and our future, our kids. And yes, iiwanan nilang lusak, bagsak, duguan ang bayang sinilangan. Ang bayang Pilipinas para sa isang babaeng pinagsamantalahan. Kinuha mo na ang dangal, sinira mo pa ang buhay at kinabukasan. Di pa nakontento, iniwanan mo pang walang buhay. So much greediness. The main one is revenge. Hala. Ito pa history repeats itself. Naku, ito pa. Sana ma-confirm kung totoo ito mga kabibig, sabi ni Fredlyn P. Dalan. Naku po. Irrefutable evidence daw hope for the best, sabi ni Iza. Sana legit para mabuking ang kaguguhan. If true, I should know. Hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng kasamaan nila ay lalabas at pagbabayarin nila with interest hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Legit na balita ito. Good news para ma-impeach. Mahigpit pa naman sila dito sa Hong Kong basta money laundering. Kami nga dito, naka-monitor income namin. May limit sa Alipay per month at dapat tugma lang sa sahod mo. More than that, kailangan meron kang proof of saan galing at kung bakit malaki ipapadala mo sa Pinas. Ito pa, gumaganti na ngayon ang panahon sa mga Marcos.
So kung totoo man to, alam din ni Amy ito. Bakit pa natin siya iboboto ngayong halalan? Yes, Amy disclosed relevant issues during the Senate hearings, and I myself appreciated what she have done, but I have still doubts on her sincerity because she never divulged about her brother's addiction to illegal substance and the mastermind of illegal arrest of PRRD. Nako. Ano ba naman yan mga kabibig? Grabe ang trending news ngayon. So yun lang po mga kabibig ang ating latest libak-libak for the day. Maniniwala ba tayo sa chismis na ito or hearsay na ito or totoo man kaya ito? Kasi si Harry Roque na nagsalita. Diba? So maghintay tayo sa updates mga kabibiga kung ano ba talaga at ito na ba ang simula ng pagbagsak nila. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.